Good day everyone, I'm Andrico and this is OS Finance part number 3. So yung gagawin natin dito is magda-download tayo, mag-install tayo ng ating DHCP server, i-configure natin yung wizard nun at i-configure din natin yung mga IP address, subnet mask, and yung default gateway nitong DHCP servers natin. So yung una natin gagawin is punta muna tayo dito sa starts dahil i-download na natin yung DHCP server natin. So punta lang tayo dito sa network and sharing center dahil if i-configure muna natin yung ating network. So sa properties nito, dito sa IPv4, yan, sa properties, then ito yung ating IP address. Well, papalitan natin siya ng 172.31.0 then 1, which is nasa ating requirements. So itong subnet mask 255.255.0.0 and default gateway is 172.31.0 and 1. Okay lang natin to and close na natin. Close, then okay na yan. Okay, then pupunta na tayo dun para sa installation natin. Dito lang sa server manager, kung makikita nyo may roles dito. Add roles tayo. Then next na tayo, check natin yung DHCP server. Then next, and next na natin itong part na to. Okay, then validate natin, check natin. Then lagay din natin yung alternative DNS server which is 127.0.0.1. Validate natin, valid. Then next tayo. Sa part na to ay next na din natin. Then dito ay next na din natin siya. Next, validate natin kung okay, valid. Then next na natin. Okay. And install na natin. So wait lang natin yung installation niya. Then check na natin dito sa DHCP server yung download natin. Kasi may mga isa-set up tayo dito. Oops. Yan. Kung makikita nyo, mayroong IPv4 and IPv6 tayo dito. Okay. New scope tayo. Gawin natin yung scope. Then, lagyan na natin ng pangalan. DHCP server X.
Then, ilalagay na natin yung mga IP address natin, which is yung ating 172.3.1.0 then 1. Then yung end IP address natin is 172.31.0 254. Then yung length is 22. Then subnet mask is yan, tama lang yan, 2520. Next ang natin. Then ilalagay natin dito is 172.31.1 then 172.31.030. Yan, i-add lang natin yan. At meron pa tayong isang i-add. 172.31.01 31 no 224 then 172.31.0 2254. Add lang natin yan. Then ito na natin yung next. Then iset lang natin ito sa 8 hours. Gagawin natin 0 tong days. Then 8 hours. Yan. Ito yung next. Then mag-add tayo ng routers or default gateway natin. Hindi na. Okay na. Then dito naman may i-add tayo mga IP addresses. Yung una is yung 8888. Add lang natin. Then wait lang natin na i-validate niya. Okay. Click lang natin dito yung yes. Then may isa pa tayong i-add is yung 8844. Wait lang ulit natin yung kanyang validation. Then click din ulit natin yung validate. Then next. Dito ay next. Then yes. Finish. Then nakita natin naka-install na yung mga IP addresses. Naka-configure na sila. So that's all for ating part 3 ng OS Finance. See you sa next video.